Mainit naman na naging sagutan ni na Congressman Rodante Marcoleta at Congressman Edsa Lagman sa pagdinig ng divorce bill. Pinagdebatehan nila kung may sinabing till death do us part sa Biblia. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mr. Speaker, Nakasaad ba sa Biblia o hindi ang mga katagang till death do us part na laging nasa wedding vows? Tila rito sumentro ang debate ni Nasagip Party List Representative Rodante Marcoleta at Albay Representative Edsa Lagman sa pagdinig ng Kamara sa divorce bill kahapon. Nasa second reading na ng House Plenary ang panukala. Sa kanyang interpellation, kinuwestiyon ni Marcoleta kung sino ba ang nagtatakda kung dapat nang mag-divorce ang isang mag-asawa. bakit po nung itong dalawang tao na humarap po sa kabanalan ng isang dibdib, hindi po ba ang malimit nilang sinasabi for better or for worse? Sa karamdaman o sa kalusugan, till death do us part, Sir Speaker. Hindi ba ganun po yung general premise natin? Maanghang naman ang sagot ni Lagman na isa sa mga may akda ng panukala. When we say, till death do us part, this is not even biblical. Giit pa ni Lagman, nagsimula lang gamitin sa wedding vows ang till death do us part noong 15th century sa England. Nakasanayan at sinundan na lang daw ito ng bagong henerasyon. Pagpalag ni Marcoleta, Yun daw pong till death do us part is not biblical. I will humbly disagree. Nasa Biblia po yun. Walang sino man ang pwedeng pahiwalay do sa pinagsama ng Diyos. I would challenge the distinguished Marcoleta to point to the Bible whether there is such a term there or a phrase there, till death do us part. Wala po. I will accept the challenge, Mr. Speaker. tinapatan din ni Marcoleta ang hamon ni Lagman. What if I am able to show you a particular biblical phrase? Will you withdraw your sponsorship? Please show it now. If you are accepting the challenge, could you tell us where in the Bible this phrase, till death do us part, appears? Kumasa naman dito si Marcoleta pero kinailangang suspendihin saglit ang interpelasyon. Pagbalik, nagbasa ng Bible verse si Marcoleta. Speaker, I'm citing 1 Corinthians chapter 7, verse 39, which reads, and I quote, "A woman is obligated to stay in her marriage as long as her husband is alive. But if her husband dies, she is free to marry whomever she wants. Only it should be believer in the Lord." Hindi na kontento rito si Lagman at sinabing wala naman sa binasang berso ng kongresista ang hinahanap niyang till death do us part. In fact, what he said was only with respect to the woman, not to the husband. It is here that when the husband dies, the woman can remarry. But it would be better if she does not remarry. That is completely different from till death do us part, which is addressed to both the husband and the wife. I did not know that my good friend, the sponsor, is after the exact word, till death do us part. Naging mainit man ang debate, nagpasalamat pa rin si Lagman kay Marcoleta sa tinawag niyang homily ng kongresista. Nananatiling nakabinbin sa Kamara ang panukala. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5.